Okay na. Alam mo minsan, dumadami yung trabaho ko ng dahil sa akin. Ako lang naman dito mag-isa sa kusina. Naninig siya na maayos. By the way, nakahanda na yung aking lulutuin. Ay, mayroon pala akong sasabihin sa inyo. So, good morning guys! So, today is Monday. Oh, happy Monday! Tandang-tanda ko dahil sa sobrang paglilinis ko kahapon dito. And today, magpapalit ako ng mga bedsheets. Dahil kahapon dapat yun ang schedule. Kaso lang, yung weather namin guys, hindi siya talaga stable. By the way, nakahanda na yung aking lulutuin. Ay, mayroon pala akong sasabihin sa inyo. May pinanood pala kami ni Deepak na pelikula. Yung Mrs. Alam niyo guys, maraming makakarelate na mga buhari. Sa mga taga-Nepal and taga-India. Ano ba talaga yung isang buhari? Especially na napanood ko itong movie na ito. So guys, syempre may mga part na makakarelate tayo. Kung isipin nyo guys, sa totoong buhay, nangyayari talaga yun. So kung hindi pa kayo nakakapanood ng Mrs. Ayan, Indian film siya guys. Parang sobrang, guys, disgrading talaga siya. As you all know, sa mga nanonood sa akin, alam niyo yan. Pag buhari talaga, mababa talaga ang kanilang value. I feel naman kahit papaano sa ngayon, parang medyo, alam niyo yun, namumulat na rin yung mga generation sa ngayon, yung ibang family din, parang hindi na nila pinapractice. Pero meron pa talaga guys na pinapractice kahit dito. So kung hindi nyo pa napanood yung Mrs. na yan guys, syempre nire-recommend ko kasi napanood ko and maganda siya. Yung iba siguro hindi ko lang alam kung to say yung mga kalahin nila, kung mapapanood din naman siguro nila, sana makapagbigay din naman ng lesson or makakapagpa-realize din sa kanila. And dapat yan yung manood, yung mga yung mga medyo talagang backwards pa rin hanggang ngayon para hindi ko lang alam kung matatouch sila sa ganyang pelikula or ano. Basta guys, may lesson talaga na makukuha sa ganyang pelikula. And syempre, bilang isang Filipina na nakatira sa bansang ito, so far so good naman. We are still blessed na hindi natin na-experience yung ganyang klaseng pagtatrato sa atin. Yun na lang. And syempre, sobrang thankful and grateful po ako sa mahal na Panginoon. Dahil napag ganyan siguro, hindi mo na talaga maiisip na kung ganun ba, na mapigil mo pa yung emotions mo. Kasi syempre, unang-una, iba yung kinalakihan natin. Syempre tayo mga Filipina, hindi tayo papayag diba? As much as possible, makikisama tayo. At hindi naman tayo ganun kasi kinalakihan natin. Pero masasabi kong napaka-bless namin dahil yung mga asawa namin, family nila, hindi po ganun. Kaya ayun, and sa mga talagang nag-i-struggle na ganito yung sitwasyon at nakakaranas ng ganitong sitwasyon, nakakalungkot guys, kasi parang sa culture talaga nila at saka mahirap kung sila mismo hindi rin naman nila yan kayang kumbaga iwanan sa mga kumbaga kalumaan. Kaso lang yung iba talaga pinapractice kumbaga na talaga na nakatatak talaga pag buhari ka, talagang servant ka talaga, yung ganun ba. Yun ang katotohanan dun guys yun ang reality dun, real talk lang. Pero talagang believe ako sa movie din na yun kasi at the end is nag-spoiler na ako kaya wag na panoorin. Yun na lang guys, napakaganda ng movie na yan. Alam nyo guys, nanonood din ako mga Hollywood movies, nanonood ako as long na may subtitle. Marami na akong hindi movies guys na napapanood dahil kay Deepak. Maganda guys. At saka gustong-gusto ko yung nila guys, yung layout ng mga bahay na kung saan sila kumukuha ng movies, yung mga gamit, yung mga interior, yun. Gustong-gusto ko. So, ayun. At napakahaba na ng aking kwento sa inyo. Tingnan nyo ang nangyari. Yung dal ko napunta na sa sahig. Naku, dumami tuloy yung aking trabaho. Ay, ambot na lamang daya sa langaw. Alam niyo
minsan, dumadami yung trabaho ko lang dahil sa akin. Ako lang naman dito mag-isa sa kusina. Wala namang may magpe-pressure sa akin. I'm the one pressuring myself. Oh, tama ba yun? Kasi si Deepak, wala man pakialam. Anong ginagawa ko dito? Anong lulutuin ko, kakainin lang naman niya. Minsan sasabihin ko, anong gusto mong lutuin ko today? Sasagutin lang niya ako, anything. Sinabi ko sag, ngingiti lang siya. Dahil alam ko ayaw niya ng sag. Siguro ano ba, parang nagsawa na rin si Deepak. Siyempre yan na yung kinalakihan nilang pagkain lagi. Busin natin ito. Mix ko lang siya. Para na-mix siya ng maayos. Ang mga Nepalese guys, hindi sila makakain ng dry. Gusto nila may sabaw lagi. Okay na yan. Hugasan muna natin to. So, yellow powder. Oil. So, lutuin lang natin. And luto na yung ating gulay guys. Tingnan nyo. Luto na ito. And so, okay na yan guys. And antayin ko na lang yung dal. Then, okay na. 5 o'clock na dito guys, ano? At kukuhanin ko lang yung mga nilaban kong mga bedsheets natin. Walang pagbabago sa aming weather. Ewan ko ba? Kung saan pa yung spring na, tsaka pa siya nagkaganito, palang pagbabago guys. So, sobrang ano, tingnan nyo. Ang sunset. Tingnan nyo guys, ang sunset. Oh, pakita ko sa inyo ah. Ang ganda kaya niya. Saan na ba siya? Hindi ko siya makita. Ayan siya pala sa gitna, oh. Yan. Nakikita nyo? So, today, another very gloomy day at windy. Next ko na lang kayo update sa aking sayote kasi lumalaki na siya. Parang ako. Oh, ito, oh, yung mga cover ng quilt namin. Ayan. Tsaka yung mga punda. So, kukuhanin ko lang guys. And alas 5 na si Yuhan. Parating na. At, ayun. Dami talagang naglalaro ng mga bata dun sa kanila ninday nining. Oh. Sa talam na, nakakatuwa. Si Ama guys, nag-harvest siya. Oh. Tanim nila yan eh. Ay! Bumalik ulit sa akin. Yan siya, oh, nag-harvest siya sa baba. Baka share sila dyan. Nag-ano siya, danya. Nag-harvest siya danya. Tanim nila yan. Siguro mga bawang yan. Bawang. Doon sa kanila ninday ninin, oh. Doon. Yan. So, ito yung ating paligid. Grabe, ang foggy, guys. Yan. So, by the way, hindi ko pa rin alam kung ano ang lulutuin ko kay Yuhan. Parang ang dami kong nakain papaya, guys. Buti na lang, parang nag-dry siya. Plantsahin ko ito, guys. Kasi pinaplansya ko ito. Mga punda namin. Sa totoo lang, ito lang yung mga pinaplansya ko. Kasi 'di ba, minsan may mga insekto sila, guys, na maliliit. Kaya itong mga unan, baka mahigaan namin. Baka papasok sa tinga namin niya. Yan ang iniisip ko. Pinaplansya ko to sa higaan namin. So, plansyahin ko doon. Pero mamaya na. Kasi, nag-iisip ako, guys. Ano na naman yung lulutuin ko para kay Yuhan? Kasi nag-football sila ngayon. Gutom yung anak ko. Kasi kagabi, nagluto ako. Gutom na gutom. Grabe, guys. Simut sarap talaga yung anak ko, guys. Ubos niya kasi nag-football din sila kahapon. Oh my God, ang lamig. Nakuha na ninday kasi sabi niya, naglaba din siya kanina. Sabi niya, ate, nakita ko yung sinampay mo. Ang aga ni Ate Mila nagsampay. Parang nakaano kayo. Hapon na. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. So, ayun guys, nagluluto na ako ng meatballs para kay Yuhan.
Parating na siya. So, ito yung meatballs ko. Sarap. Minix ko na lahat ng gulay. Carrots, sibuyas dahon, sibuyas, bawang. Ano pa ba? Itlog. Masarap guys.